Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyungang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magsimula, tayo muna po ay magbasa ng mga hinaing at mga komento ng ating mga mamamayan at ng ating mga netizen. Pastor Kibuloy pa rin, ang tagal na pala niyan 1994. Bakit ngayon lang nagreklamo sa panahon ni BBM? Sa korte, mahirap patunayan ang mga ito. Kahit pa nakahiga na si Dikong, walang makakatalo sa kanya dyan sa Davao. 100% sure. Wala pang politikong nakagawa sa mga nagawa ni Digong sa buong Davao. Research is the key. Mga taga Davao, tanggapin ninyo ang ayuda pero huwag ninyo iboto ang mga katim ni Tambaluslos kasi hindi sila pwede maningil ng voto kasi makakasuhan sila. Parang inamin nila na bumili sila ng voto. Tay Diggs, magka-birthday tayo. Habang buhay ka pa, maaalala tuwing birthday ko. Long life to you. Kahit birthday ko nun, ikaw ang hinihiling ko kasi hindi lang sa hanga ako sa pagkatao mo, kundi para apu-apuhan ko. Mahal ka namin, buong pamilya, love. Ever since PRRD was the mayor for 20 years, Manila never had helped Davao City. But you will be shocked, every time there's a calamity, it hits Davao, always survive. Because of the contingency on its own. Davao is boom out of any help from the government from Luzon, but look and try to think of it. Safest city, cleanest water, peaceful city, netizens of Davao follows every law and rules there. And the only city that time to have a 911 emergency. Just saying. And the only city that doesn't have any fireworks every Christmas and New Year. Very clean and nobody gets hurt and families will be in a funerals. So what else you can ask for? The best Duterte, lahat sila. Real and honest, yan ang dapat talaga para sa taong bayan. Kahit taga probinsya kami, Uncle ko abogado, believe sa mga Duterte. They are true and love Filipino and the country. Di bali ang sarili nila basta laging una ang taong bayan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Si Pangpulong tapos sisingit niya yung kay BP Sara. Minsan, sila mga magpapamilya kahit wala naman nung away. Itong mainstream media na to, pinag-aaway nila. Ito mga kababayan, pakinggan nun natin. Game. Di naman masama. Siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Correct. Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng constituents mo. But you think, sir, Tama naman. mas better ang leader kung... Syempre, pag hindi gumagamit ng droga, syempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Correct. Sir, speaking of maayos ang pag-isip, sorry for asking this. Marami kasi mga negative comment kay BP. Psychiatric test daw. Ay, si BP na pong sasagot dyan. Sinagot na niya kahapon pero Okay. bilang Ito naman si Madam reporter. Bakit niyo itatanong yung banat kay BP Sara dito kay Manong Pulong? Anong toko? Minsan yung mga media na to hindi ho natin maintindihan kung saan nila hinuhugot yung kanilang mga tanong no? kapatid bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments po kay BP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, Hindi. syempre, Hindi. Manong, hindi daw kayo kalaban. Ang kalaban daw si Risa Hontiveros. Ang opposition daw ngayong mga panahon na to itong si Leila de Lima. Mga kababayan, sang-ayon ho. Ito, comment nyo sa baba. Sang-ayon ho ba kayo ng opposition ngayon sa bansa natin, itong si Leila de Lima at itong si Risa Hontiveros? Kung ang opposition, itong dalawa na to, wala na. GG na ho tayo, kumbaga. Wala na hong pag-asa Pilipinas. Kaya itong tanong ko sa inyo mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba, itong si Risa Hontiveros at Leila de Lima ang tunay na opposition ng administrasyon itong si Marcos Jr.? Mag-comment ho kayo dyan sa baba. sino ba yung nagko-comment, di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Correct. Are you hurt?
Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Tinawag, Pagka ho na medyo nakababad na kayo sa politika, ayusin muna natin yung kwelyo natin. No, pagka medyo nababad na ho kayo sa politika, yung mga ganyang klaseng banatan, parang wala na. Sa una nakakainis, pero paglipas ng mga ilang minuto, tapos na eh. Ganyan talaga politika yung mga banatan. Nung una ho, pagpasok natin dito sa paggawa ng reaction video na to, ano pa ho, yung tipong medyo naaasar ka pa dahil binabanatan yung ano mo. Pero ngayon, parang ano na lang, kumbaga, parte yan, kumbaga, ng teritoryo na ginagalawan nyo dito sa space na to. Ngayon, pagka walang ganyan, wala akong tayong problema. Wala akong tayong mapag-uusapan. Kaya talagang meron banatan sa politiko, administrasyon, opposition, yung mga sumasabit sa opposition na sumasabit sa opposition para maging relevant. Marami yung ganun ngayon sa totoo lang. Yung inaano nila, kunyari pumipitik sila pero behind the scene nakikipag-singkutan sila dito sa administration. ano nga akong drug addict, Maraming drug pusher, ganun. drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni VP Sara? Sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Pwede yung pangalanan, sir? Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Diba? Sinong sila, sir? Your calling on lahat na talaga. Lahat. Tama. Diba? Lahat. Wala yung Total, secret. imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman, kampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. Grabe, laki pala piling ng barangay Davao. na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi po ni VP Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pang ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. Sir, ito second May term. plano akong mag-retire. Sir, ito second term pa lang. Etong si Manong Pulong, feeling ko siya, mas mahirap siyang basahin kaysa kay PRRD at dito kay VP Sara. Feeling ko mas unpredictable itong mama na to. Yung mga predictable kasi diyan yung Mayor Baste, madaling basahin yung niya, yung mga galaw niya. Itong si VP medyo mahirap, pero mas mahirap po ito. Itong mga ganitong klaseng sumagot. Yung napakatipid sa salita, hindi mabulaklak. No? Ang tawag dito, mahirap basahin itong mga ganitong klaseng politika. Kaya bantay ho kayo dito sa mama na to. Sa totoo lang, ha? Bantay ho kayo dito. Pero ako, babantayan ko to, pero talagang susuportahan ko. Manong, kung sakaling magsenador ho kayo sa 2028, nandito ho kami, suportado po namin kayo. Kasi wala din nung BS tong mama na to. Real talk ha, itong mga Duterte na to, yun ho, nagustuhan natin sa kanila. Wala ho silang BS, di kagaya ng ibang mga politiko. No? Saksakan na, naku po, nasabi ko sa inyo, puro ka-BS-an. Third na po. So you will finish your term now? Yes, opo. National. Opo. Saludo ho tayo dyan. Councilor Leo Vedlipi na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Walang pera pang gastos para nationwide na kampanya mo. Also, sir, dun sa Grabe, no? pagkalaban ni Duterte na ho yan, ha? Nograles against your father po for the mayoral Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit, sir, binigyan siya ng position before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Walang BS, di ba? Ganun lang ho siya. Sa kanila yun. But Duterte, Nograles, huwag niyong lalahatin. Sila lang yun. Hindi kami naging maganda yung relationship namin. Ba't masyado kayong assuming? Alam niyo pa sa akin.
Totoo, ang galing mo, di ba? Yan yung mga ganyang klaseng politiko, yung masarap anuhin, masarap pakinggan, no? Walang ka-BSB, walang ka-plastic-plastic, ika nga. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon May nag-umpisa hugot yung itong si Manong. drug addict ako sa tatay nila eh. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Rurales. Pero kung kulong, this time I did around, not consider them as my friends, ma'am. you never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung vice Ay, hindi. Ayuda, marami silang... yun lang nakikita kong kaibahan na kumpulong. Itong si Mix Nograles, kahit saan pupunta yan, naku po, itong si Rex Gatchalian, nasa buntot niya. Rex, dito ka. Bigay tayo ayuda dito. Ang problema kung sa'yo walang ayuda. Pero pagdating sa malinis na pamumuno, malinis na pagiging congressman, kay Congressman Pulong Duterte ho tayo. Tingnan mo natin. Kasi pagka itong si Carlo Nograles na talo, si Mix Nograles na talo, wala na ho. Tapos na ho ang political career netong mga Nograles na to. Kaya nga, yung napaka-ano ho nila ngayong mga panahon na to, kumbaga yung pagiging relevant nila sa politika, etong 2025 election, yun ho kung magiging deciding moment, ika nga, di ba? Kung ano pang magiging pwestuhan nila pagdating sa politika sa ating bansa. Once ho kasi natalo yung mga Nograles na yan, bibigyan sila ng pwesto sa pamahalaan. Wala na, tapos na ho sila. Yari na sila, kumbaga, ibig sabihin, bakit pa sila, ito kasi ganito kaya linalapitan niyang mga Nograles na yan. Kasi sila yung rival ng mga ng Duterte. Kumbaga, Duterte, kalaban namin kung sino yung pinakamalakas na posibleng makalaban nila dyan sa Davao. Ngayon, pagka yung mga itong mga Nograles na to, hindi nila na-solidify yung kanilang pagiging, yung impluensya nila, walang nanalong Nograles sa papalapit na 2025 midterm election. Ang mangyayari ho nun, mga kababayan, tapos na. Mawawala na ho sa politika, sa political scene itong mga Nograles na to. Kaya ngayong mga panahon na to, palong-paluho sila. Itong si Migs, pagkahamon ni VP, pagka-take ng test nitong si Kongpulong, nag-test ho siya kagad. Ganun ho katindi. Ganun ho katindi yung si Migs. Talagang desperada na hong datingan niya. Atako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon nga sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May na ba? May natatanggap pa kayo? Wala. Wala. Zero. zero budget for Davao City? Ayun pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President Grabe has naman. expressed his intention Ganun ho binaboy nitong si Tambaluslos, itong Davao City. Mga Dabawenyo nang dahil ho sa politika, neglected ho kayo. Kumbaga, napabayaan ho kayo ng national government. Kumbaga, ngayong mga panahon na to, yung local government ng Davao lang ho ang tumitimon, ang talagang nagbibigay ng kung ano man ang natatanggap nyo. Pagka nandiyan si Mix yun, national yun. Silang mag-aabot sa inyo. Pero galing din naman ho sa sa mga tax na sambay ng Pilipino. Pero pagdating dito kay Kongpulong, yung for example, politiko yan, congressman yan, hindi lang ho baka 100 o 50, 200 ang pumupunta sa kanya sa opisina niya araw-araw para manghingi ng tulong. Mga kababayan, ito malamang sa malamang, karamihan sa mga kasama natin dito, dumating na ho kayo sa punto na talagang walang-wala. Yung tipong kahit kamag-anak din yun na pwedeng lapitan kasi sobrang walang-wala na talaga Pati sila wala, paano mo sila lalapitan? Wala din. Ang huling barahan na lang na natitira sa'yo, malamang yung karamihan sa atin dito naranasan na yan. Yung pumunta ka na lang kay kapitan, tapos si kapitan bibigyan kanya ng referral kay mayor. Tapos si mayor, aakyat ka dyan, pupunta ka kay governor. Pag kay governor, di ka pa nakakuha kay congressman, dadaling ka dyan, tapos magse-senator. Ganun ho kahirap, ganun ho kadami
ang nanghihingi ng tulong diyan sa mga tao na yan. Nakikita niyo naman ho ngayong mga panahon na 'to, hirap na hirap yung ating mga kababayan. Kaya ang sinasabi ho natin dito, yung mga politiko na kalaban ng nagdaang administrasyon, kailangan ho nating burahin sa politika sa susunod na eleksyon. Yun ho yun. Kasi pagka nanatili ho silang naghahari-harian sa ating bansa, magpapatuloy lamang ho itong mga ganitong senaryo na kung saan may babagyo, masisira mga karsada dahil walang flood control. Yung tipong paulit-ulit na lang ho ito. Hindi ko alam kung kailan mabubuksan ang kaisipan at kamalayan ng ating mga kababayan. Pero ang sigurado ho natin dito mga kababayan, korupsyon, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, korupsyon, korupsyon, korupsyon. Puro korupsyon ho. Lahat ng nararanasan natin ngayon dahil ho sa korupsyon. Before to attend sa Quadcom, Mhm. ikaw bilang pangalan niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir? Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So may we know why? Na, Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Pero ano reaction nila yung Quadcom na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin dito. Ha? Wag na, joke lang yan. Grabe naman yan. Magkano ho kaya ang budget nitong si Ace Barbers kada hearing? Iba pa ho yung bonus pagka medyo nakakampuntos kayo, yung tipong nagtitrending kayo sa social media, kagaya nitong si Luis Tro, nitong si Atrasabante. Iba pa ho siguro yung bonus doon sa mga congressman na yun. Iba na ho yung budget na nakukuha nila, iba pa ho yung bonus na natatanggap nila. Anak ng toka, ibang klase. Paldong-paldo ho pala itong mga itong mga congressman na to diyan sa Tuwad Committee. Sir, tsaka lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan, ay bayad. lahat directed sir sa Duterte. Anong masabi sa ganito? Galing na to siya. Bayad yan, bayad ho lahat yan. Parang balagong kayo yun, sir. Oo, siguro yun yung definition ng trabaho nila. To Pag-imbestiga. investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang. Sir, may I go back to your father? Kumusta ang health concern ngayon? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2022? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil election yan eh. Pero Oo, kailangan kasi niya mga kampanya, yung sinasabi natin dito na ay panalo na yan, Tatay Digong na yan eh. Paano yung mga lugar na pupuntahan nitong si Migs, nitong si Carlo, yung hindi napuntahan ni PRRD, pinuntahan ni Carlo. Bentahe ho yung kay Carlo. Yung mga Pilipino pa naman yung magpakita ka lang, makita ka lang nila, sapat na yun. Minsan kahit wala kang dala, basta nakita ka nila, PRRD, di ba? Paano itong si Carlo, nagpunta na, may dala pa, di ba? Naku, yari ho yun. Kaya kailangan, kung hindi man makapunta itong si PRRD, dapat itong si Mayor Baste, yung hindi mapuntahan ni PRRD, dapat yung talagang pukpukin niya, so, Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte. Correct. I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong sorry for asking this, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. Or sa Katera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration, pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung hugot ngayon ni VP Sara? Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon napag-usapan namin, wala lang powder pati lip gloss.
galit siya. Okay? Maraming salamat. So we'll wait, the result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po. Sir, pahabol, baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials na Challenge sa kanila. bumabati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Are you not challenging them to also? Bakit? Alam niyo kung sino hindi kumakain ng maayos? Yung mga bangag, hindi ko kumakain ng maayos yun. Wala ko silang ganang kumain. Kasi matitigas ho ang panga ng mga yan. Gusto lang ho ng mga yan magpartit uminom. Pero lulunok ng pagkain, nahihirapan ho yung mga yan. Kaya yung ano nila, yung panga nila, yung ginagrind nila eh. Kasi matigas. Hindi nila makontrol. Ganyan-ganyan sila. Kaya tama ang bilin nitong si Congressman Pulong na kailangan ho talaga nilang kumain na maayos. Yung iba naman, kaya pinapakain ng Pulong, talagang mga patay gutom ho yung ibang mga congressman dyan. Totoo lang ha. Patay gutom mo, real talk. Walang biro, patay gutom ho yung ibang mga congressman dyan. Yung tipong noong hindi sila congressman, nakikita nyo ho sila ang papayat nila. Pero noong naging congressman na ho, naglobuhan. Nakita niyo ba si Luis Ro nung hindi ho siya congressman? Ako para ho siyang tingting. Yung walis tingting, ang payat-payat ho niya. Nung naging congressman na ho, naku po, ngayon parang balyena na eh. Tuloy mo natin. Kaya nga sabi ko ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. Correct. Yes. Pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government, si Senator Ribon, parang we hate to call this, pero parang against JK, against Duterte pa rin. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte na ng strength despite all of this mga Kami? actions? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. So ano sinasabi ni Ma'am Isabel sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? Siya na lang kay-interview niyo. Pero ano lagi na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every day. What does she tell you? Kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito eh. Sorry. Okay, salamat po tayo. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang kabuuan ng interview na itong si Manong Pulong Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, ituloy ho natin yung mga kaganapan dyan sa Senado. Ito, Senator Risa Hontiveros at itong si alias Dindo. Salamat, sir. Hello po. Ilang mga tanong lamang po sa inyo, siguro, or meron po ba kayong maikling mensaheng gustong ibigay sa aming komite? Although, baka Sir Dindo, dahil kapag bigay na po kayo ng testimonya nung naunang hearing, maaari 2 follow-up questions mula sa akin sa ngayon. Salamat po, Sir Dindo. Ganong kalawak na phenomenon yung marriage fraud? Common practice po ba yon sa loob ng kingdom? Opo, Madam Chair. Magandang hapon po pala. Alam nyo ho, mga kababayan, matagal na hong natalakay ang mga issue na yan eh. Yang pagharap na tong si Dindo na to, tinalakay na ho nila ng paulit-ulit. Yang ano na yan, yang marriage fraud, yung pagkakasalin para mapunta sa ibang bansa, para makapanatili ng ano doon. Matagal na ho nila napag-usapan yan. Pero ngayon, kailangang ibalik dahil nandyan si Pastor Apollo Kibuloy at para makapag-epalit tong si Senator Risa, kailangan nung ulitin at remind yung ating mga kababayan dahil napakalakas ho ata sa survey nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Madam Risa, yung ano ho ba, yung private survey na kung ano man yung kinandak nyo na yan, pumapasok ho ba ang pangalan nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi ang hirap po dito, baka kaya bumibira ho kayo ng bumibira dahil nakikita nyo, malakas sa masa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro sa social media, yung mga maiingay na taga Luzon, talagang binibira talaga nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero pag nagpunta ko kayo ng Visayas at Mindanao, ibang usapan ho doon. Iba ho ang ano doon, iba ho ang atmosphere, nga. Pagka nakita ho nila doon, itong si Senator Risa Hontiveros, yung mga tao doon, baka di natin alam kung anong gawin nila dito kay Hontiveros. No? Baka makatikim ito ng isang kurot sa mukha nitong si Senator Risa dahil sobrang nakukyutan sila sa mga pinaggagawa nitong alin na to. Good afternoon, everyone, especially Madam Chair, and also the other senators that are also doing online, and even for all the guests.
that is No. present in your forum right now. Yes, I think it's really widely practiced because it's from Toronto, Canada to Vancouver. So I need to say it's from the East Coast to the West Coast. And as I understand that it is happening from different cities also, including Alberta, Canada, and some other areas by which they execute this kind of sham marriages. Yeah. And Madam Chair, if you don't mind, I have some actually slides that I want to share. These are really important to really sum up also with some of the issues that has been shared by some of our other witnesses and also the General Tory that also is investigating. And I can show you some slides if you may. I would like to share this. Now, I would like us to Especially know that I that think Sir nothing Dindo, happens. I think Sir Dindo, Yeah. yung presentation nyo kaugnay din ng money laundering, ano po? So please do proceed Yes, with I your have. slides. I Sige have po, those. you have the floor. Thank you so much, Madam. Yung assistant nitong si Risa Ontiveros, nakikita niyo ho ba yung humihigop ng kape? Mukha pa lang ho, ang sama na ng ugali. Madam, huwag kang magalit ha. Hindi naman ako nagpapaka-judgmental dito. Tabas pa lang ho ng pagmumukha niyo, di na mapagkakatiwalaan sa totoo lang. Yan ang ali na yan. Naku po, yan ho ang assistant ni Risa Ontiveros. Magkamukha, sa totoo lang, mukha pa lang ho, di ba? Yung tipong, mukha siyang teacher na tipong hindi ka basta-basta palulusutin, yung tipong ibabagsak ka niya. I just would like us to know that the leadership chart of KOJC, nothing happens in KOJC without the knowledge of ACQ, which is Apollo C. Kibuloy. So down to his board of administrators, to his coordinators and ministers, and then he deselected leaders among these groups all over Canada to mend those human trafficking that are brought in different places of all Canada. So it really begins when he has a King is Coming tour. When they come to Canada, he brings like almost 125 to 150 full-time miracle workers, which includes pulpit workers, concert singers. Those are also who are setting up crew for his live telecast. And these people, they remain in Canada or in USA to do fundraising and solicitation in all of Canada. So caroling, solicit person to person, from malls, business to business, parking lots, residential and care homes, using CGF as soliciting organization, raising funds, capitalizing the marginalized children whenever there is earthquake, also on typhoons. They also use such a operation. Kayo po yung nasa photos kanina, ano po, Sir Dindo? Yes, I am the one doing this fundraising because I really was, yes. I believe on Pastor Apollo Sikibuli when I was converted. I have given my whole heart, whole full sincerity to support his mission. And that is the reason why I left my 65,000 yearly income to a 1,000 month income when I lead his CGF Foundation in Canada, because I am the executive director of CGF Canada for since 2016. And so, if you can see all the slides, these are my children that were supposed to be with him, and they are being sent to Manila to do fundraising. As you see all of these names and also some of the slides, those are my sons and my daughters who are being involved in all of these practices. And also, those are the pictures. Another one also, what accommodation they will provide them. Can you show these are the provisions of the sleeping places where the kids are really. I do not know if that is life that there you are seeing there. And then the next slides. And also here, my son, who is also a minor, is also used by SMNI to do all of this. What is this kind of job in the filming industry? Now, I would like us to also know that the moment that they collected money, the following day when they collect money, I am one of the person that they will ask to send money. And if you can see in the screen, I sent money to Teresita Dandan. This is Sir 209,500. Dindo, yung nga lang yun, Yes. there was also sa testimony kanina ni Ate Gingging, ni Miss Teresita, meron din siyang binanggit na Tessie Dandan. So maybe this is the same person. Yes, Madam Chair, she is the same person. She is one of the board of administrator assigned in the USA. Okay, and then Please the proceed, next. Sir Dindo. Yeah, and then the next here is we have Dana Margina. There is also another person named Ingrid Canada, which is, I believe, she is in the forum right now. Ingrid Canada, Bringas Mabel, and also there's another one. Pomikpik is the name. Marlene Pomikpik. I also sent all this this money. What happened is when the money is collected for the whole night, which
full-time workers in the streets. They come home almost early morning just to meet their quota, and then when they arrive, they will be counting the money. And then the people in the Treasury Department, they're going to ask someone from the members or full-time workers to send it to the Philippines right away without documentation from the CRA, which is Canada Revenue Canada, without any record that is kept here, so that it will be a tax or whatever things that the government wants to know how Children's Day Foundation is operating, and also the KOJC is operating. Now, I am one of the victims of Hisham marriage. That's the reason why my children were already grown up when I brought them to Canada. But I thank God I rescued them from Davao, and they were released from Davao, and I was able to brought them here in Canada. I was asked to marry Maria Noraline Barrientos because her visa is expiring. And that my children I asked the minister, Dandy Cabahog, to bring my children to Davao because I thought that they will be properly, and I can see that they have nurtured them, teaching them how to play music and everything, but I was not aware that they were being child trafficking to many parts in Manila and also in many parts of Davao and Mindanao. And so I got married to this person, and then I filed a divorce after those few years. And Sir here in Dindo, Canada, I yung want to mention this. Oh, Sir Dindo, yung ganitong klaseng Yes, madam, operations ng marriage fraud, ongoing pa ba sila? I cannot say yes because I have been away from them since 2019. But since, this has been a modus operandi of KOJC, not only in Canada, USA, Brazil, and even in the different parts of the country, of the world, by which they want a worker from Davao to have a permanent status so that their existence there will continue to perpetuate. That's the recent thing. And I just want to mention this, Madam Chair. The administrator here in Canada, which is the sister of Ingrid Canada, Mariteur Canada, is also one of the sham marriage here. So get married to one of the worker. One also is Elizabeth Carrion is also one because he was a previous board of administrator here in Canada. And Ferdinand Cabahog, which is Dandy Cabahog in the schematic plan from the police. Jeremiah Carrion, Marvin Reynes, Arlen Rillion, Zar Buenafe, Beric Nana, and many, many more names that I can give to you to prove to the fact that these sham marriages are really happening. And as I told you, I am one of the victim of this scheme. Another thing also that I want to add is that Rose Di Magnaong appointed me as she's the in charge of the CGF Philippines, and also in Canada and Australia and Nepal and Hong Kong, which is not really registered. CGF is not even registered there. But the head of all the operations is still. Pero balita ko, ito daw mama na to, meron daw ginawang problema to sa SMNI. Ay dyan sa KOJC. Meron hong malaking bagay, merong malaking kasalanan itong mama na to, di umano sa KOJC, kaya siya umalis. Kaya ngayon, nagdadaldal siya dyan, nagpapagamit siya dito sa hearing na to. Kasi pati ho siya ay magbebenepisyo dyan sa mga kapalpalan na yun na ginagawa nila dyan sa Senado. ACQ, which is Apollo C. Kibuloy, who controls the withdrawals of funds, particularly from CGF Canada bank accounts, of which funds were used not for children's benefit, but the benefit of certain personalities and KOJC Canada Church's operations. In 2016, Rose Di Magnaong hired me to assist with the possible rebooking of their license by the CRA. Reason for that, because there has been a report of misappropriation of funds, which I tried to justify to the CRA. But I want us, this forum, to know that in KOJC, telling lies and cover up of KOJC is a normal part of their culture from the very beginning. That is how they groom lies and cover up. Some of these full-time workers who are in the streets for more than 12 to 16 hours soliciting to pay off luxurious cars and mansions, which I'm a witness of the mansions being owned here, instead of feeding hungry, destitute children in the Philippines. Thank you very These much. are the reasons why. Yes, Sir Dindo. Meron pa po sa presentation nyo? I will be closing now, Yes, Madam. please But these proceed. are the reasons why the CGF was closed. Can I continue, Madam? Yes, please do. Yeah, okay. Thank you so much, Madam Chair. Failure to devote resources to charitable activities. That's the reason why CGF, that's number one, why they were closed here. Number two, failure to be constituted for exclusively charitable purposes. Number three, failure to issue receipts in accordance with the Act of and its regulations. Because here in Canada, every donations requires a receipt so they can present it to the CRA for tax deductions. Failure to maintain adequate books and records. Because the reason why I left, because I cannot justify all of the expenses, including
sending 60,000 just to pay off fuel for a jet, which I said, this is not for children's purposes, but this is for personal purposes of whoever. For the proof of the file can be found in the internet. Now, I want us to understand that ECQ controls CGF Canada through his administrator, Maritio Canada, who does all the instruction of withdrawals from CGF bank accounts, especially the 60,000 that I already mentioned. Now, this is not only 60,000, Madam Chair. This is millions of dollars being collected from September to February, that is the month of blessing, aside from January to December. Alam mo sir, pagka itong si Pastor Apollo Kibuloy, naging senador na, galing-galingan mo sir. Baka lahat ng sinasabi mo na yan, ibalik sa'yo at hingan ka ng ebidensya. Wala. Baka dyan sa hearing na yan, itong si Senator Risa Hontiveros, okay lang. Hindi ka mababalikan, walang sa'yo, walang babanat sa'yo, ika nga. Pero pagka naging senador itong si Pastor Apollo Kibuloy at binalikan niya, hindi naman siguro gagawin. Pero sa tingin ko, itong mama na to, kailangang masilip yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi kung idadaldal mo lang yan dyan sa committee nito si Senator Risa Hontiveros at hindi mo naman isasampang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy, may problema ho tayo dyan. Isa ka rin ho dun sa mga nakakaramdam na itong si Pastor Apollo Kibuloy mananalo. Kaya dati wala kang presentation pero ngayon kumpletos regados ka na. September, with its 365 days of money laundering, collecting the money from the Canadian public, instead of giving it to the hungry people in the Philippines, they use it and send it right away to the accounts aforementioned in my presentation. So whenever ECQ full-time workers reported to the police for any abuses such as rudeness, and they have some human rights violation, like one of the full-time worker, tried to entice a mentally challenged boy, and she even went to the bank machine, insert the bank machine of that boy, and then collected money, more than $500 from that boy. And she has been at large now, but the police has been looking for her, but they send her to Australia. And that is how this operation is happening. When you are not allowed to work on a certain country, they will send you to some other countries. Like I was in Australia because I was the one who assigned to open CGF in Australia. But they are now under investigation, so much so here in Canada. Now, Thank you. I want Meron to pa po ba, close Sir this. Dindo? Yes, I'm closing now, Yes, madam. please. This Thank will be you. the last. I left this organization after I have seen all of these lies and financial manipulation that includes my mother, Andrea Garcia Larson, who is not rich, but have given ACQ almost 3 million pesos because she believes on him as her sacrifice offering, not minding she has no more money for her retirement. She died with COVID in 2022. I never have received any sympathy from them. And aside from that, the same year, when my mother gave this money to Apollo C. Kibuloy, my children were taken off from the scholarship of his institution, which is Jose Maria College, which I really feel bad as a father who has been working for him and working for his ministry with all my whole heart, because I give my heart to his ministry and I was treated like this. I feel bad that when my mother died, they just ignore. His doctrine are deceitful claims, a blasphemy to the Son of God. But may I speak to Pastor Apollo C. Kibuloy, Madam Chair, if you allow me? Sir Dindo, I would allow that sa parehong paraan kay Miss Julia kanina through the chair, kaya lang medyo ginigipit na po tayo sa oras. But if you would like to put your message to Kibuloy in writing, pwede po naming itanong sa korte if they will allow it to be sent to him, kung maaari po, Sir Dindo. Yes, ma'am. Salamat po. Thank you so much. Salamat. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Sa pag-participate Thank you so much for this sa ating privilege. meeting. Thank you so much. Okay na yun. Okay na yun, Sir Dindo. Masaya na itong si Senator Risa Hontiveros dun sa mga, kumbaga, ilinatag mo dyan sa ano. Di ba, ang nakakatawa ho dito,